is up, Baliwag University? Welcome to the Green Chair Season 2. Again, I'm Jolo Tolentino and I'm your host for this season. And in this episode, we are joined by a very special guest. He is a BS Social Work graduate in Baliwag University and now he is the Multimedia Production Manager of Baliwag Web TV and he is the owner of the Aperture Photography and Design. Again, everyone, let us all welcome here on our show, Mr. Royet Mulot. Sir Royet, Hello, very nice to meet you. Thank you so much po, Thank you so much for accepting our invitation na ma-interview po namin kayo today. Kamusta po kayo, Sir Royet? Okay naman, mabuti naman. Ano ang pinagkakabisihan natin ngayon, Sir Royet? Sa ngayon, busy yung team namin sa pag-ready para sa Buntal Festival. Sa ngayon, ginagawa namin ay tulad ng ginagawa natin ngayon, nag-i-interview din kami ng mga Dangal ng Baliwag awardees for this year. And syempre, busy din sa pag-ready ng mga upcoming projects and activities ng GCI Baliwag Buntal. Marami palang ganap ngayon, Sir Royet. Napakadami. Busy pala si Sir Royet. Pero Sir Royet, bago tayo dumating dito sa mga pagiging busy mo, pagiging abala, you've been a student before, tama, ni Baliwag University. Yes. Ang tanong lang namin, sir, sa'yo ay ano ba yung pinaka naaalala mo o yung core memory mo kay Baliwag University? Ang di ko makakalimutan doon ay yung time na sumali ako sa Mr. and Miss CAS o yung CAS. CAS ka before. Oo nga pala. Kasi introvert ako noon nung estudyante ko, pero napilitan ako sumali noon. Tapos talent competition noon, nagawa ko magsayaw sa harap ng maraming tao. Tapos yung sayaw na yun, ano siya, parang nakakatawa kasi siya Kasi parang may puppet pa ako nun. Parang tatlo kami. So may props. Yung may bakal. May bakal. So ayun, tapos nakita ko naman na natuwa yung mga tao. Tapos kinabukasan nun, pinatawag ako ng din namin si Din Hoson. Ayun. So gulat ako, ba't ako pinapatawag nito? Bakit kaya? Yung pala, pinapatawag ako kasi pinag-perform nila ako kinabukasan para sa bisita natin sa school. Indonesian yata yun. So ayun, pinag-perform nga nila ako doon. At sa harap din ni President Patricia. Talaga? So ayun, nasayaw ako doon, So ayun ang hindi ko makakalimutan. Tapos bonus doon, kung ano yung pagkain ng bisita, yun din yung pagkain namin. Kaya nakakain kami ng masarap. Okay, yun lang. Well, actually, yung College of CAS, di ba? College of Arts and Science, yan na yung CLAGE ngayon, which is College of Liberal Arts and General Education. Kasi dati social work nandyan nga. Naabutan ko pa yung CAS kasi CLAGE na po ako noon, nung ako'y college. So, magka-department pala tayo, sir. Magka-department tayo. Sir, nung college days mo, nakikita mo na ba yung sarili mo na ito talaga yung patutunguhan nung journey mo? Nung college ka? Actually, hindi. Hindi talaga kasi nung estudyante ako yung tipong na kung may kaklase kayo na maloko, tamad mag-aral pasaway. Ako yung ganun. Ako talaga yung pinakapasaway nun. So, hindi ko talaga akalain na makakarating ako dito. Dito sa saan man ako ngayon. Pero first choice mo ba talaga yung social work? Hindi. Noong una, com-arts ako. Tapos, nag-shift ako to social work dahil meron ako naging kaklase sa isang subject. Yun si Kuya Louie. So, in-introduce sa akin yung social work kasi nakita niya na parang tamad nga ako mag-aral. Di ko malaman kung ano gusto ko. Kasi nung time din na yun, nag-iisip din ako na gusto ko lumipat ng BSIT. Kasi mahilig ako sa computer nga. So, sa editing din. Then, in-introduce sa akin yung BS Social Work. Sabi niya, try mo tong social work. Ito, madali lang to. Ang aaralin lang natin dito yung kung paano tayo makakatulong sa community. So ako naman, nagpabudol ako. Totoo, nagpabudol ako. So, nung nakalipat na ako ng social work, hindi mo pala madali, mahirap din pala. May boards yun Ang hirap din pala. Tapos, pero na-enjoy ko siya ng sobra dahil yung mga naging kaklase ko doon, simple, saka mababait talaga. Saka yung mga prof ko, talagang mababait. Feeling ko nga, tingin nila sa akin, kliyente nila ako. Pero kasi nga sobrang pasaway ko Pero nung com-arts ka pa lang sa BU, ilang years ka naging com-arts? 1 year. 1 year. Kasi com-arts ako, com-arts graduate. Oo. So, ano yung parang nagbigay sa'yo ng urge na umuo na, sige nga, try ko ng BS Social Work. Ano ba yung ano yung story behind it? Bakit ka nag-shift ng social work? Yung totoo kasi noon, medyo hindi ako makasabay kasi sa mga klase ko nung sa com-arts. Kasi syempre mga medyo pasosyal, mga klase ko noon ako batang palengke lang naman ako, di ba? Magkakilala tayo kasi yung tindahan namin sa palengke, magkatapat lang kami. Magkatapat so, lang. ayun.
Di ako masyadong makasabay. So, lumipat ako sa social work na sabi nga, simple lang yung ano doon. So, yun yung dahilan talaga. So, tsaka ano kasi, alam ko, ang social work talaga, more on pagtulong talaga sa community, ano, sa tao, no? Sir, nakita ko sa, ano mo, na medyo nagbasa-basa kasi ako sa CV mo, nakita ko na year 2016, graphic designer ka. Tama. Which is parang estudyante ka pa din nun eh. Oo. Paano mo napagsasabay yun? Yung academic, yung tapos nagtatrabaho ka pa at the same time. Paano? Noong 2016 kasi, parang patapos na ako nung year nun eh. OJT na ako. So, yung Monday to Friday ko, maluwag. Wala akong pasok ng hanggang 5 p.m. Ang pasok ko lang, yung OJT lang sa orphanage. So, nagkaroon ako opportunity na pumasok sa City Hall bilang layout artist. Ano pa yun eh, ang tawag pa dun dati GIP. O Government Internship Program. Ayun. Under siya ng DOLE. Habang layout artist ako doon, pumapasok ko ng 8 to 5 p.m. After nun, diretso na ako sa pinag-OJT ko sa orphanage ng 5:30 to 9 p.m. Nag-aalaga ng mga bata. So, ayun, everyday, yun yung ginagawa ko na Monday to Friday. Tapos Saturday, school na ulit maghapon kasi yun yung mga major subjects. So grabe ulit time management before, time management. Kasi estudyante ka na, tapos at the same time, meron ka pang internship sa City Hall, tama? Oo. Sir, ano yung pinaka-challenging na ano mo, na napagdaanan mo nung estudyante ka? Well, having that said na ikaw dating parang nagiging working student ka, na dahil may internship ka na, may estudyante ka pa, ano pa yung mga tingin mong naging challenging na ano ng buhay mo sa pagiging estudyante? Pinaka-challenging, ito mababaw lang to ha, pero challenging talaga sa akin literal. Yung pagpasa sa algebra. Kasi yung algebra, hindi lang siya isang beses ko tinik ha, hindi lang dalawa, pati tatlo. Tatlong beses ko tinik yun na hindi ko talaga mapasa-pasa. So kaya feeling ko nun, gagraduate ba ako dahil sa algebra, parang di ako makakagraduate. So, ayun, bandang dulo naman, siguro di ko alam kung naawa na lang ba sa akin yung prof ko. Pero ayun, nakapasa naman na. So, yun yung talaga yung pinaka-challenging sa akin. Social work graduate, tapos nasa field ng creatives. Paano mo na-discover? Paano mo siya na-discover na parang, ay, pang ano rin pala ako? Kasi di ba, com arts ka before, which is ang com arts talaga, ito yun, creative field talaga siya. So paano mo siya na-discover na, ay pwede pa rin pala ako na maging pumasok sa creative side kahit natapos ako ng social work? Nung una kasi, nung bago-bago ako sa City Hall, layout artist ako nung una. Tapos, nagkaroon kami ng isang activity doon na clean up drive. Ang ginawa ko, vinidyo ko siya, tapos dinrone ko din. And then nakita pinost namin sa page sa environment office pa ako noon eh. Pinost namin yung video. Nakita ng city admin namin, si Sir Eric, saka si Mayor Ferdy. Nakita nila na nagandahan sila. So, tinanong ako na parang pwede pala tayo magkaroon ng video dito sa City Hall. So, noong una di ko pa ginagrab talaga. Kasi syempre nag-aaral pa lang ako noon. Tapos gusto ko pa mag-take ng board exam ng social work. Then noong una, nag-take muna ako ng board exam. Sa kasamaang palad, hindi ako nakapasa. So yung pala, kaya di ako nakapasa, may mas magandang opportunity na ibibigay sa akin si Ibang Lord. plano. May ibang plano pala talaga siya sa akin. So kung nakapasa pala ako nung time na yun, Baka wala ka dito. wala ako dito ngayon, walang web TV. So ayun, binigay sa akin yung web TV dahil hindi na ako nakapasa. So Yes. eto dito na focus ka na dito. Baka ito na talaga yung para sa iyo. So yun nga, dito ako dinala ni Lord na sa field na to kasi siguro alam niya na dito ako mas mag-enjoy, dito ko mas mapapakita kung ano yung talent ko. Dito ka mag-grow pa. Yes, saka dito ako mas maraming matutulungan pang iba. Nakita ko nga, Sir Royet, may nakipag-work ka na kay ABS-CBN, nakipag-work ka sa Miss Universe Philippines. Tapos, nakita ko, ayun nga, sinasabi mo, you're working with the city government of Baliwag. Paano ka how do you land these opportunities? Ang dami. At saka ang lalaki ng mga kausap mo. Oo nga eh. Oo. Ang una talaga niyan, sa aming magkakaibigan, hindi ako yung photographer. Okay. May kaibigan ako na siya yung tatlo kasi kami nung college kami. Si Sir Edgar, si Ralph, ako. Kami yung magkatropa noon na hindi talaga ako yung photographer sa amin. Si Sir Edgar, yung senro ngayon. Yes. Siya talaga yung nagpipicture sa amin. So, ayun, nung time na yun, nahilig na din ako. Noong una, ini-edit ko lang mga pinipicturean niya.
Hanggang sa naging ako na yung nagpipicture. So, nag-enjoy ako. Tapos, pagkatapos ito, meron siyang kaibigan na director sa ABS-CBN Yes. na naghahanap daw ng volunteer na magpipicture-picture lang daw sa pre-pageant ng Binibining Pilipinas. So kami naman, syempre Binibining Pilipinas yun. Yun yan. I-grab natin kahit walang bayad dyan, go lang. So ginrab namin. Then, ayun, nagustuhan nila yung work namin. Tapos, nagtuloy-tuloy mula 2015 na Binibining Pilipinas hanggang 2019. Then after nun, meron naman isang director din na galing ABS-CBN din na nasa ibang company siya. Pinahanap niya kami dun sa director na kaibigan Nakausap namin. niyo? Oo. Sabi niya, nasaan yung mga Bulacan boys mo? Oo. So kami nga yun. Kasi may event daw na uuwi daw yung mga Miss Universe candidates dito sa Pilipinas. So yun, pinahanap kami na i-cover daw namin. So ayun, ginrap ulit namin yun. Tapos, nung nag-start na yun, nagtuloy-tuloy na ulit lahat. Tapos yung sino na yung mga na-cover namin na big celebrities, tulad din ni Floyd Mayweather, ni Catriona Gray, marami pa't iba talaga, as in sunod-sunod na yun. So lumawak na Lumawak. Oo, dahil lang. Pero nung time din na yun din yung time na hindi ako nakapasa ng board exam. Talaga. So after ko talaga hindi makapasa ng board exam, sobrang daming opportunities na pumasok Dumating. talaga sa akin. Oo. So parang hindi yung pagbagsak mo sa board exam, hindi siya naging parang sobrang laking issue sa iyo kasi ang Hindi dami talaga. nang dumating. Ma-share ko lang din pala, meron pa Okay lang. Ma-share ko lang kasi nung time na nag-work na ako sa isang company na malaki sa Manila, kinukuha nila akong pilit dito sa Baliwag. In-offeran ako na gawin kong doble o triple yung sweldo mo dyan, basta dito ka sa amin. Hindi ko siya ginrab. Kasi ang dahilan ko nun, hindi ko maiwan yung mga taong unang naniwala sa akin. Yeah, like si Sir Eric Tagle nga, at si Mayor Ferdy. Kasi yung time na, yung dati, sino ba naman ako para pagkatiwalaan nila ako ngayon? So kaya di ko sila iniwan. Hindi ako nagpasilaw dun sa malaking opportunity. Pero syempre blessing yun. Kaya lang, dito talaga ako kasi Loyalty. Yes, Yung ayoko iwan yung mga loyalty. taong naniwala Yes, sa akin. oo. And sobrang thankful talaga ako sa kanila. And yun naman, sobrang laki na naitulong talaga sa akin yun. Kaya siguro isa sa mga lesson na magandang makita dyan is hindi lahat nadadaan sa material na bagay. Oo, kasi minsan ang nagmamatter din dyan is yung pinagsamahan Yes. at saka yung tiwalang ibinibigay sa'yo ng tao. Ayun. Sa dami ng projects na ginawa mo, tingin mo ano yung pinaka-proud ka na ginawa mong project? Pinaka-proud siguro nung time na nagkaroon kami ng event sa Philippine Arena. Meron kasi akong video na in-edit noon, opening billboard ng isang big company. So yung Philippine Arena, punong-puno ng tao, kasi napuno talaga nila. Tapos nakita ko, nung pinlay na yung video na pinagpuyatan ko, grabe yung hiyawan ng tao. Kasi sobra yung appreciation nila sa video. Nakita ko talaga na tuwan-tuwa sila. So doon ko na-feel na, grabe, totoo ba to? Tapos ang nakakita, Oo, 55,000 na tao. Punong-puno talaga yung Philippine Arena. So, ayun. Di ko akalain na aabot pala ako sa ganun. Sir, nakita natin ngayon dito yung mga awards mo, no? JCI Baliwag Buntal, JCI Baliwag Buntal ulit. Grabe, Puro sa award. puro JCI. Pwede ba naming malaman, ano ba si JCI? Ano ba yung organization na to? Ang JCI kasi ay isa siyang leadership organization. So, kami, tumutulong din kami sa mga members na ma-develop yung sarili nila, Yes. kung paano gumawa ng projects, kung paano tayo makakatulong sa community, Yes. and para din sa sarili nila kung paano sila mag-grow. So dito na pumapasok yung social work. Yes, Oo, yun dito nga na. Yun din yung naisip ko before na hindi man ako napunta sa social work. Oo. Ito pala, yung JCI pala, dito ko Ito pala na. matutuloy Oo, yung pagiging tama. social worker ko. Oo, ang galing ano. Oo. Talagang ipinapasok ka ni Lord dun sa mga pinasok mong courses. Tama ano? Ang galing ah. So nakita natin, you are the president of JCI Baliwag Buntal. Tama. So it's not a small thing kasi president. Pangulo, kumbaga, ikaw ang nangunguna sa Baliwag Buntal. Ang matatanong lang namin sa iyo isang napakagandang tanong na ano ba yung leadership na ginawa mo doon sa JCI Baliwag Buntal? Tingin mo ano ba yung what does leadership mean to you?
Ako kasi, di ako yung typical na leader na kailangan mag-uutos ka ng ganito, ganyan, o di gagawin nila. Nung time ko kasi as president noon, kung ano yung kaya kong gawin, ako na mismo gumagawa. So, nakikita ng mga members na nagpupuyat din ako para sa mga event namin. Siguro, nung nakita nila yun, nung nakita nila na ganun din yung effort ko para sa organization, sumunod sila. So, nagkaroon din sila ng malasakit sa organization. So, kung ano yung ginagawa ko, ginagawa na rin nila. Paano mo na overcome 'yun? Kasi sabi mo nga, you're an introvert person, 'di ba? Paano mo na overcome na bigla ka na lang binigyan ng isang malaking responsibility na more on talking to people din kasi president ka. Actually, noong una ayoko yung JCI. Di ko nga tanggap. Si Mayor Ferdy lang yung past president namin sa JCI. Ang pumipilit sa akin. Parang 1 year na ako pinipilit na maging president doon ng Baliwag Buntal. Kasi nung time na yon, nung COVID season, kami yung magkakasama lagi ni Mayor kasi may program siya na lingguhang ugnayan sa Baliwag. About sa COVID nga. So, ako yung nakikita niya palagi. So, naisip niya na, ba't di ka mag-president ng GCI Baliwag Buntal? Hindi. Ako naman, tanggi ko ng tanggi. Di ka ako marunong magsalita. Hindi ako magaling humarap sa tao. Lagi lang ako behind the camera. So, nung huli, tinanggap ko na din kasi syempre si Mayor yung nagkasabi sa akin. Parang wala akong magagawa. Parang pag di ko tinanggap, baka tanggalan ako ng trabaho dito. So, ayun, tinanggap ko naman. And then, na-enjoy ko. Parang ito yung nakatulong sa akin para mawala ako sa comfort zone ko na pagiging introvert na. Kasi may grupo ako, may mga kaibigan ako na sila lang talaga, parang iyan lang kami. So ngayon, nung nag-JCI ako, na-open ako sa ibang tao. Dumami yung kaibigan ko talaga. As in, yung mga nakakausap ko, iba't ibang klase talaga ng tao. Buong Pilipinas ha. Hindi lang dito. Yun nga eh. So ayun, ang galing na yung JCI pala makakatulong din sa akin. Talagang ang ganda nung pangaplano ni Lord sa'yo, no? Kumbaga parang sinabi niya siguro sa'yo na, hindi kita papapasahin ng social work, ha? Pero I have a lot of things para sa'yo. Bukod dyan sa pagpasa dyan sa board exam. Thank you. Thanks God talaga eh. No? Talagang babalik. Talagang babalik tayo dun sa kabutihan niya eh. Kung paano niya pinaplano lahat para sa atin. So, kanina, ang tinanong namin sa'yo, Sir Royet, ano yung pinaka-proud ka na project sa creative side or sa creative field? Ngayon, ang tatanong ko naman sa'yo, Sir Royet, ano naman yung pinaka-fulfilling na project na ginawa mo in terms of community service? Siguro para sa akin, yung kapag may kalamidad, yung andyan kami agad para tumulong. Yung yung pagtulong namin doon, iba yung pasasalamat na natatanggap namin galing sa mga tao. Iba talaga sa pakiramdam na salamat po, naalala nyo kami. Yung mga ganun, ang simple lang na binigay namin, pero para sa kanila napakalaking bagay. Para ka nagbigay ng ginto. Totoo. Saka hindi lang sa community Para sa akin din, sa mga members din ng JCI Baliwag Buntal. Proud din ako doon dahil tulad ko noon, introvert ako. May mga members din kami na ganun, nagsimula. Introvert, di lumalabas ang bahay. So nung nasali sila sa JCI Baliwag Buntal, naging naging open na din sila. Doon sila mas umusbong. Nakakagawa na rin sila ng sariling project nila, nakakapag-lead na sila. So, yun yung fulfilling sa akin na hindi lang sa community, pati dun sa mga kasamahan ko. Alam ko nakatulong yung org namin. Nung ikaw ay student ni Baliwag University, you've been a communication arts student, naging social work student ka din. Siyempre, you also felt yung parang nalo-lost track ka. Parang, di ba, mostly sa mga students, nararamdaman yung parang, tama bang, nasa tama ba talaga akong path? Ano kaya magiging future ko after ko gumraduate? Tingin mo, ano yung masasabi mo doon sa mga students ngayon na nakakaranas nung parang they feel lost ngayon at the moment? Ano yung tingin mo mapapayo mo sa kanila? Ayun sila. Mapapayo ko sa kanila. Kasi nung estudyante ko, kung ano yung sinabi mo na yan, yan mismo yung nakaramdaman ko nung estudyante ako. Na hindi ko malaman kung tama ba itong course na kinuha ko? Para dito ba ako? Tapos, so yun nga, naging tamad ako sa pag-aaral talaga. Hindi ako masyadong pumapasok. Naging tingin ko rin sa sarili ko na siguro wala akong makarating. Kasi nga, sa sobrang pagduloko ko sa pag-aaral, makakagraduate ba ako? Pero, nung nakagraduate na ako, doon ko na-realize na hindi pala sa school lang iikot yung buhay mo. Hindi lang sa pagkakaroon ng awards and recognition
yung pagiging doon mo makikita yung na magiging success ka. Yes. Hindi lang doon kasi yung awards and recognition na yan, parang bonus na lang siguro yan. Pero ako, wala akong nakuwang kahit isang ganun. Same. Oo, Wala wala akong talaga. ganun. Mga academic awards, wala. Oo. Siguro para sa akin, hindi man kayo sa school magaling, hindi man kayo diyan na ipakita ko ano talaga Galing kayo, mo. yung galing nyo, siguro baka nasa labas ng school. Yes, oo. Baka pagka-graduate nyo, doon nyo na ma-discover kung saan pala kayo talaga dapat. Yes, oo. Kung saan kayo mas mag-excel. Oo. So, ayun, pero hindi ko sinasabi na huwag kayong mag-aral ng mabuti ngayon, ha. Para sa akin, makapayo sa inyo, kung nandyan kayo ngayon, pagbutihan nyo na habang may time pa kayo. Kasi, andyan na kayo eh. Tama. Kasi ako, nung nakagraduate na ako, na-realize ko din na dapat pala pinagbutihan ko. Kasi, May mga regrets din oo, no? kasi May mga parang regrets kaya din. ko naman pala. Oo. Kasi nung patapos na ako, nung 5th year ko na sa BU, pinagbuti ko na nung kasi nga, naranasan ko na maging working student. Naranasan ko na hindi pala madaling kumita ng pera. Yes. Na yung pinagpapaaral para sa akin ng magulang ko at ng kapatid ko, di pala ganun kadaling kitain. So, nung 5th year ko na, doon ko na-realize yun. So, pinagbuti ko na. Oo. Nung from mga bagsak na subject, nagkaroon na ako ng 1 to 5 na grades. So, ayun, talagang proud na ako doon. So, yung pala, dapat talaga, kung andyan ka na, pagbutihan mo. Totoo. Yun lang. Tsaka siguro maganda rin yung nararanasan mong kumita ng pera eh. Kasi mas nalalaman mo yung, di ba, kunwari, bulakbol sa pag-aaral. Yes. Tapos nakikita mo gaano hirap kumita ng pera. So parang mas ma-appreciate mo yung, ay, ang swerte ko pala at nakakapag-aral pa ako. Di ba, no? Ganon. Kasi ako, ma-share ko lang din. Dati kasi, di ba, natitinda nga ako ng buko. Titinda akong buko dati, fishball, ganyan. Fishball vendor nga ako kung tawagin eh. Tapos kung ano yung kinikita ko doon, yun yung pinangmamatrikula ko. So, doon ko nalaman na parang, ay, dapat pala pagbutihan ko sa pag-aaral. Saka saksi tayo sa mga Saksi parents talaga. natin Yes, na saksi talaga. nagtatrabaho sa market, Yes. na yung init doon, di ba? Ma-inform nyo na lang din sa mga viewers. Kami kasi ni Sir Royet, matagal na talaga magkakilala, bata pa lang. Dahil yung tindahan namin sa palengke, magkatapat lang. May tindahan sila ng toys. Tapos kami naman, tindahan namin general merchandise. Ayun. Kaya magkakilala na kami ni Sir Royet before pa man din namin magkaroon ng interview. So nasabi natin sa mga students kung ano yung mga dapat nilang isipin, alalahanin, ano yung mga dapat nilang i-take note para sa journey nila sa pagiging college student. Ngayon, tatanungin ko naman yung sayo. Kung babalikan mo yung batang Royet, ano ba sa tingin mo yung sasabihin mo sa kanya? Ano yung payo na tingin mo na natutunan mo na sa mga nangyari ngayon na po pwede mong maipayo sa kanya? Siguro kung may sabihin ako sa batang ako, nag-aaral pa lang ako sa BU, Yes. siguro sabihin ko sa kanya na pagbutihan mo, subukan mo, kasi kaya mo naman pala. So, yun lang. Kasi dati inuna ko yung takot eh. Oo. Tapos parang sinet ko na agad sa isip ko na, ay mahina ako. Ay, ito lang talaga ako. So parang nilimita mo na yung sarili mo. Oo, nilimita ko yung sarili ko doon. So, ngayon, parang kaya ko naman pala eh. Dapat pala ginawa ko na noon pa. So, yun lang. Tingin mo, what's next for you? Ano yung tingin mo na ano pa yung sa tingin mo yung mga darating pa sa buhay mo na talagang pinaplano mo na mangyari? Ako kasi yung tipo ng tao na hindi ko iniisip yung mga mangyayari. So parang come what may, ganun, ganun. Yes, go with the flow lang talaga ako. Trust the process. Hindi ako yung tipo ng tao na dapat ganitong year, may ganito na ako, nakabili na ako ng ganyan. Hindi ako kasi ganun. Yes. So kung ano yung dumating lang sa akin, kung saan ako dalhin, pinagbubutihan ko lang doon. Then yun, pagka pinagbutihan ko doon, binibigay sa akin. Yes, Lord. oo. So ayun. I've been isa ako sa saksi or witness sa pinagdaanan mo nung bata ka. Nagtitinda ka sa tindahan ng mami at daddy mo, nagtitinda ka sa mga laruan nila, di ba? Bumibili pa ako sa inyo noon. Tingin mo, kasi syempre malaking factor yung parents sa success ng isang anak. Ngayon, sure ako panonoorin nila to. Tingin mo ano yung sasabihin mo sa kanila? Ayun sila. Ayun sila. Kaya pala kayo. So ako masasabi ko lang sa magulang ko, very thankful ako sa kanila. Kasi ako, sa totoo lang, pinalaki akong spoiled lalo ng nanay ko. Yung lahat ng gusto ko, binibigay talaga niyan. So kaya siguro naging pasaway din ako. Pero syempre, di ko naman sisisi yun. So, siguro best lang ako na naging supportive talaga yung magulang ko. Yes. Thankful ako sa kanila. Kaya ngayon, ako na yung nag-work.
ito na yung time na para bumawi naman ako sa kanila. Swerte ko lang din na kasi yung mga magulang, hindi yung typical na kailangan bigyan ko ng pambayad Oo, ng tama, kuryente, tama, tama. ng ganit, ng mga bills. Oo. Hindi kasi hanggang ngayon naman Hindi ka nila inuobliga. Yes, Ganon, hindi nila ako oo. inuobliga. Yes. So ang gusto lang nila sa akin, mag-ipon ako. Ipon lang, tapos bili ng magpundar. Yes. Yun lang yung gusto Investments. nila. Oo. Yes, kaya may binili naman ako para sa kanila na talagang talagang alam kong pangarap nila. Yes. At isa doon yung panonood ng Air Supply concert. Ay, isa pa. Yan, oo, tama. Pangarap ano. na tatay ko Oo, yun. oo. Kasi nakita ko yung TikTok video mo eh. Oo. Kabaga nakita ko doon na ang sarap mo sa pakiramdam na madala mo sila doon sa mga ganong bagay na Yes. pangarap nilang makita. Kasi di nilang naisip yun na mangyayari yun eh. Yun nga eh. Oo. Ayun. Kaya ako din nung nakita ko yung video na yun, sabi, naramdaman ko yung nararamdaman mo kasi Iba yung saya nila na-experience eh. ko din eh. Oo, yung parang nadadala mo sila sa mga ganung bagay. Also, na nakikita mo yung mga pagtitiis nila doon sa Oo, yung di ba, init hanap sa buhay nila. palengke. Oh, di ba? Yes. Yun, kaya nakaka-touch ng damdamin. Pag nakakita ko ng ganun, na nakakapag-payback sa parents. So, Sir Royet, ang dami mo nang nakwento sa amin about your success. Siguro, nung student ako, and then ngayon na nagtatrabaho na ako, mas naiba yung definition ng success eh. Especially na kumikita na ako ngayon, I'm earning money, so parang mas lumalawak yung definition ng success for me. Kayo, over the years, paano nyo madedefine yung success? From nung student kayo na, at ngayon na marami na kayong na-achieve sa buhay. So siguro kung iisipin na typical na success, ang isipin ng ibang tao, ang success ay kailangan makabili ka ng sasakyan, ng bahay, ng mga kung ano-ano. So totoo naman yun na success nga yun. Pero sa ngayon kasi, nung nakuha ko na yung iba, na iba na yung success para sa akin. Yes. Ang naging parang success na para sa akin yung kailangan yung pamilya mo maayos, na andyan sila, nakasuporta sa'yo, na may mga kaibigan ka na supportive at alam mo mahal ka. Yung alam mo na yung mga tao nakapaligid sa'yo tama. So, kasi pag meron ka niyan, may peace of mind ka eh. Yun nga. Magiging masaya ka eh. Yun nga mismo. So, para sa akin ngayon, yun na yung success na. Oo. Na magkaroon lang ng mga simpleng bagay na yan, pero napakalaking bagay sa sarili. Tsaka parang yung banayad, kumbaga banayad lahat. Kumbaga bumabalanse lang yung buhay. Kasi minsan talaga, kahit nasabihin natin na you have all the means, pero kung sabihin natin may sakit ka naman, or meron ka namang mga, alam mo yun, mga matitinding problema na kahit pera hindi makasasagot. Yes. So siguro peace of mind sa tingin mo yung success for you. Ayun. Sir Royet, marami ka nang napagdaanan, marami nang na-achieve. Just like what you said earlier, marami ka nang nakausap, ABS-CBN, Binibining Pilipinas. Tingin mo, what's next for you? Ano yung, sa tingin mo, yung mga gusto mo pang ma-achieve sa mga susunod na mga panahon pa? Hindi ko kasi talaga iniisip ko ano yung next para sa akin eh. Oo. Pero sa ngayon, ang gusto ko na lang talaga mangyari sa akin, magtuloy-tuloy lang kung ano ba yung meron ako ngayon. Kasi pag ito nagtuloy-tuloy, mas marami akong matutulungan. Yes. Kasi ako, gusto ko kasi kung ano yung meron ako, kung ano yung natatanggap ko, gusto ko na share ko sa mga katrabaho ko, sa mga kaibigan ko. Kung kunwari may racket ngayon, gusto ko, ayan, yung mga katrabaho ko meron din. Kumbaga, hatakan pataas. Yes, Oo, gusto ko hatakan pataas. sama-sama kami, sabay-sabay kami. Ganun. Oh, napakaganda ng mindset ni Sir Royet, ano. Kumbaga, hindi lang siya yung aangat. Kumbaga, lahat tayo aangat. Yes. Well, actually, hindi naman talaga yung mga mindset ng Filipino kahit sa ibang bansa. Pagka meron silang mga nababalitaan ng mga kapwa Filipino, talagang ang ginagawa nila hatakan pataas eh. O ito, connections, ito yung ganyan. Baka po pwedeng kumita ka dito sa mga racket na to. So, totoo. Totoo po yun. Sana hindi lang iilang mga Pilipino yung nakakaisip. Sana lahat tayo magtulungan, maghatakan para lahat tayo nakakaranas ng success na sinasabi nga ni Sir Roy, which is peace of mind. Sir, ano ang pinakamahalaga siguro na masasabi mo sa mga gagraduate sa Baliwag University and also to the alumni of Baliwag University na gusto mag-create ng impact sa kanilang sariling pamamaraan? Sa mga graduating students, pagbutihan pa nila lalo. Sa mga nakagraduate naman na, alam ko, hindi naman lahat ng nakagraduate na nagkaroon agad ng work. No. Siyempre, kasi nakita ko rin niya sa mga, nagkaroon kasi ako ng kasabaan sa trabaho na ang tagal daw yung nag-a-apply ng trabaho, wala daw siya makuha. So, nakwento niya sa akin na talaga parang nade-depress na siya hanggang sa nakarating nga siya dito. So, yun, na-realize ko dun na
huwag tayo mawala ng pag-asa. Kanyang-kanyang time lang yan eh. Totoo. So, saka kung saan kadaling ni Lord, dun ka mas makakabuti talaga. So, siguro yung kasamahan ko na yun na hindi man siya natanggap sa iba, dito pala siya mapupunta din sa mas mag-enjoy siya kasi ito talaga yung gusto niya. Just like your story. Hindi ka pinapasa sa social work pero mas dinala ka sa magandang path ng journey mo. Yes. Sir Royet, again, maraming salamat po sa pagtanggap po ng invitation namin na ma-interview kayo. And alam ko at naniniwala ako na marami natutunan ang Baliwag University students sa story mo. Especially ako na nakakita na witness ko yung story mo before pa man. Kaya maraming salamat, Sir Royet. Thank you so much. Baliwag University, maraming salamat po for watching this episode. And I hope marami kayo natutunan sa story ni Sir Royet Mulot. And sana marami kayong napulot. Marami kayong napulot ng mga aral. And I hope na-inspire kayo sa story ni Sir Royet. And sana mas manood pa kayo sa mga episodes ng Green Chair Season 2. And yeah, ayun lang. Maraming salamat. Don't forget to subscribe para mas ma-notify pa kayo sa mga bagong episodes ni Green Chair Season 2. Again, thank you so much. My name is Jolo Tolentino and I'm your host for this season. Thank you so much.